Hello guys, and today pag-uusapan natin kung paano ka makakapagbawas ng taba. The simplest way to lose fat and stay fit. So kung nakalobo o medyo may kalakihan yung tiyan mo, make sure na tapusin mo yung video na to para malaman mo kung ano yung mga pwede mong gawin para namipes yung tiyan mo. So gawin lang natin ito mabilis. So paano ka nga ba papayat? So baligtarin lang muna natin. You gain fat by eating too much calories. And ito yung mga pagkain na nagkokos ng pagsobra mo sa calories. Dahil una, hindi mo nalilimitahan yung sarili mo. And pangalawa, deep fried o matataas sa calories yung mga pagkain na 'to. Kaya ka tumataba. Okay, paano kung healthy naman yung kinakain? It doesn't matter kung healthy o hindi healthy kinakain mo basta 'pag sobra-sobra ka or sumobra ka ng kain, magge-gain at magge-gain ka ng weight. Dahil at the end of the day, calories pa rin yung magde-determine kung ano yung magiging itsura ng katawan mo. Kaya nga sinasabi nila na magbawas ka ng mantika para pumayat. Well, in fact, tama rin naman dahil nababawasan yung calories na pumapasok sa katawan mo. So ano nga ba yung dapat gawin para pumayat? Dalawa lang yung dapat mong gawin para pumayat. Una, mag-tweak ka ng mga kinakain mo. Pangalawa, mag-exercise o maging active. So, high protein plus portion control, ito yung pwede mong sundin sa mga meals mo para siguradong balance and hindi ka nag-overeat. Dito pinapakita kung ano yung balance meal. So, dito meron kang protein, meron kang carbs, meron kang veggies, at meron kang fats. And itong pagkain na to is balance meal dahil meron siyang protein, carbs, fat, tsaka veggies na masusupport naman yung katawan mo sa fat loss and muscle building. So, tandaan nyo lang yung ratio na to and take a screenshot para ma-apply nyo na sa mga susunod na meals ninyo. So, saan ka ba dapat mag-focus? Mag-focus ka sa 3 meals a day. Mag-focus ka rin sa whole foods o yung mga fresh na pagkain na nabibili sa palengke. Yan yung isda, itlog, tinapay, yung mga yan. And number 3, high protein meals. Huwag kang papayag na kakain ka ng meals nang wala kang source of protein. Dahil yung protein ay importante sa fat loss, lalo na sa pag-build ng muscle. And number 4, awareness. So to be honest, pwede ka naman kumain sa labas basta gagamitin mo yung hand portion guide na nakita mo kanina. And yun na yung magiging basis mo tuwing lalabas ka or kakain kayo ng family mo sa labas. And ano yung mga dapat i-avoid? I-avoid yung mga high-calorie drinks. So ano ba yung mga high-calorie drinks na to? Ito yung regular na soda, milk tea, or anything na mataas sa calories and may sugars. Kaya make sure na kung kakain man kayo sa labas, mag-focus na lang sa water or sa zero-calorie soda na alternative. And number 2 na dapat i-avoid is deep fried foods. Hindi naman sa ayaw natin kumain ka ng deep fried foods. Pero kung may iwasan, mas maayos. Dahil yung deep fried foods ay mataas sa calories. Dahil niluluto ito ng lubog sa mantika. And yung mantika is napakataas ng calories. So as much as possible, instead of deep fried foods, kung kakain kayo sa labas, ang orderin mo na lang is grilled na alternatives. And number 3, processed foods. So kadalasan kasi sa mga processed foods, matataas talaga yung calories. So, hindi ko naman din sinasabi na wag na kayo kumain ng processed foods, pero dapat maging aware kayo sa dami ng kinakain ninyo. So, pwede siya basta nasa limit. So, tapos na tayo sa pag-tweak ng foods and tapos na rin tayo kung paano i-ratio yung mga kakainin mo. So, punta naman tayo sa exercise. Ito yung pangalawang part kung paano ka mag-lose ng fat. So, sa workouts natin, magfo-focus tayo sa walking and strength training. Walking mainly as your cardio and strength training for you to build muscle. So sa walking, ang gagawin natin 30 to 40 minutes per day and magfo-focus tayo sa 5 to 10k steps. So we can do brisk walking, jogging, or running kung ano yung palagay mo na bagay sa'yo and kung saan ka nag-enjoy. And idagdag ko lang rin dito, when you're moving, you are burning calories. So kapag ka nakapag-burn ka ng calories, that contributes sa pag-lose mo ng weight. So kung tama naman yung diet mo, malaking help yung walking or pagiging active sa pag-lose mo ng timbang. So nakalagay dito, being active burns more calories that contributes to fat loss. Kaya pag nagawa mo to consistently, sure na sure yung pagpweto mo. And as for strength training, focus tayo sa 30 to 40 minutes per session, 3 times per week. So it doesn't matter kung magpupunta ka ng gym or home workout yung ginagawa mo. And speaking of home workout, maglalagay ako ng link sa baba kung saan nyo ma-check yung home workout na ginawa ko, and this one is for free. So example ng schedule natin sa mga workouts na gagawin mo is ito. Day 1, walking. Day 2, strength training. Day 3 and 4, walking. Day 5, strength training. Day 6, walking. Day 7, strength training. Depende sa'yo kung saan mo ipapasok yung strength training days mo, basta pasok siya sa isang linggo or 3 times per week. And guys, I want you to remember na yung diet is 70% na magiging progress ninyo. And yung workout nyo naman is 30%. So kung bagsak ka sa diet, kahit anong workout mo, walang mangyayari sa fat loss journey mo.
Kaya make sure na maging aware kayo sa mga kinakain and alamin kung para saan yung pagkain na yon. So if consistent ka naman sa diet mo and nakakapag-walking ka, you're burning calories and you're active, you're building muscle, sure na magkakaroon ka ng progress. And yun nga, hindi mahalaga ang alam mo lang. So much better if may apply mo na kaagad yung mga natutunan mo dito for you to lose fat. And yun talaga, application talaga yung pinakamahalaga dito since hindi ka naman papayat kung alam mo lang yung process. Dapat i-execute mo siya. So, yun lang guys. If you have any more questions, you can comment them below. And also, if you want to know more about my programs, ililink ko na lang din sa baba. Or kung meron man kayong isasuggest na gawa natin ng video, just comment them below. So, yun lang guys. Stay consistent and subscribe for more content like this.